Sa makabagong NBA, si Lou Dortz ay isa sa pinaka-controversial na manlalaro ng kanyang henerasyon. Kilala siya bilang isang elite defender, isang guard na kayang kumapit sa pinakamahuhusay na scorer sa liga at hindi basta-basta bumibigay sa depensa. Ngunit kasabay ng kanyang reputasyon, mas lalong umiigting ang usapin sa kanyang estilo ng laro. Dahil sa sunod-sunod na matitinding banggaan, pisikal na depensa, at mga insidenteng nauugnay sa injury ng ilang kalaban, lalo siyang naging sentro ng diskusyon sa buong liga. Para sa ilan, siya ay haligi ng depensa ng NBA. Ngunit para sa marami sa bagong henerasyon ng liga, itinuring siyang isa sa pinaka-dirty player, isang depensang sobrang agresibo at palaging nasa gitna ng kontrobersya, isang manlalaro na hinahangaan ng ilan at patuloy na kino-question ng marami. Si Lou Dortz, sa bagong henerasyon ng NBA, hindi lahat ng pangalan ay hinahangaan dahil sa opensa. May mga manlalaro na kilala sa scoring, may mga kilala sa liksi, at may mga kilala dahil sa depensa na nag-iiwan ng marka sa bawat laban. Isang pangalan ang patuloy na pinagdedebatehan ng liga. Isang manlalaro na para sa iba ay haligi ng depensa, ngunit para sa iba ay simbolo ng sobrang pisikal na laro. Sa katahimikan ng opensa ng kalaban, nabuo ang kanyang reputasyon. Si Lou Dortz. At ito ang Athlete Stories TV, isang anak ng imigrante, isang batang hindi pinili sa draft, isang naging kampyon ng NBA. Si Luguentz Dort o Lou Dortz ay ipinanganak noong April 19, 1999 sa Montreal, Canada. Lumaki siya sa Montreal North, isang lugar kung saan ang pangarap ay hindi ibinibigay, kundi ipinaglalaban. Ang kanyang mga magulang ay mula Haiti. Lumipat sila sa Canada para sa mas magandang buhay. Ang kanyang ama ay taxi driver, habang ang kanyang ina ay nagtrabaho sa pabrika. Sa kanilang tahanan, Haitian Creole ang wika, disiplina ang pundasyon, at sipag ang araw-araw na pamumuhay. Bago ang basketball, soccer muna ang unang naging mundo ni Dort. Goalkeeper siya, isang posisyon na nagturo sa kanya ng reflexes, timing, at tibay ng loob sa ilalim ng pressure. Hindi niya alam noon na ito ang magiging pundasyon ng kanyang depensa sa basketball. Sa edad na 12, natutunan niya ang basketball. Ngunit hindi siya agad naging magaling. Sa kanyang unang tryouts, siya ang huling napipili. Kulang pa siya sa skills, kulang sa karanasan, kulang sa polish. Pero isang bagay ang hindi niya iniwan: araw-araw na trabaho. Lumipat si Luguentz Dort mula Montreal papuntang Florida para sa mas mataas na level ng kompetisyon at mas mabilis na pag-develop bilang basketball player. Sa Arlington Country Day School, dito niya unang naranasan ang tunay na American high school basketball. Mas mabilis, mas pisikal, at mas competitive. Hindi naging madali ang adjustment. Kailangan niyang matutong magsalita ng English habang sabay na pinapabuti ang kanyang laro. Ngunit sa halip na maging mabagal, lalo siyang naging agresibo at determinado. Ang background niya bilang soccer goalkeeper ang naging sandigan niya. Sanay siya sa reflex, reaction time, at mabilis na pagbabasa ng galaw ng kalaban. Kaya sa court, kitang-kita agad ang kanyang defensive instincts at lateral quickness. Sa edad na 17, para na siyang college level sa lakas at tibay. Hindi siya natatakot makipagsabayan sa mas malalaking kalaban. Sa Adidas Nations Camps, unti-unti siyang nakilala ng scouts. 18.4 points per game, 5.2 rebounds per game. Dito niya unang ipinakita na kaya rin niyang mag-score, hindi lang magdepensa. Sa panahong ito, nabuo ang kanyang identity bilang power guard, isang guard na mabigat, matibay, at hindi madaling pigilan. Para sa kanyang huling taon sa high school, bumalik siya sa Canada at naglaro sa Athlete Institute sa Ontario, isa sa mga pinakarespetadong basketball programs sa bansa. Dito siya tuluyang sumabog bilang star player. Siya ang naging pangunahing scorer, leader, at defensive anchor ng team. Bawat laro, siya ang inaasahan sa opensa at depensa. Noong senior year niya, nag-average siya ng 21.2 points per game, 4.3 rebounds per game. Mas naging controlled ang kanyang laro, ngunit mas letal. Mga parangal at tagumpay: OSBA MVP 2018, 2 times BioSteel All-Canadian Game MVP 2017, 2018, champion leader ng Athlete Institute, top 3 prospects sa Canada, top 30 prospects sa North America. Sa kanyang college, naglaro siya sa Arizona State Sun Devils, isang season lang. Ngunit napakalaki ng naging epekto niya. Sa kanyang pagpasok sa Arizona State, agad niyang ipinakita na hindi siya karaniwang freshman. Hindi siya dumating para mag-adjust. Dumating siya para makipagsabayan at mag-iwan ng marka sa Pac-12. Sa bawat laro, ramdam ang kanyang intensity.
Isa siyang guard na may dalawang mukha ng laro, matinding depensa at matibay na opensa. Sa depensa pa lamang, isa na siyang problema sa kalaban. Dikit, pisikal at disiplinado. Sa opensa, diretso ang kanyang laro. Drive, contact at panapos. Hindi magarbo, ngunit epektibo. Habang tumatagal ang season, lalo siyang naging pangunahing depensa ng koponan. Kadalasang itinatapat sa pinakamahusay na scorer ng kalaban. Sa loob ng isang season, malinaw na isa siyang NBA-ready defender na may sapat na offensive tools. 16.1 points per game, 4.3 rebounds per game, 1.5 steals per game, 40.5% sa shooting. Mga parangal, Pac-12 Freshman of the Year, All Pac-12 Second Team, Pac-12 All Defensive Team, Pac-12 All Freshman Team. Dito siya naging kilala bilang elite two-way defender. Isang gabi ng pangarap, ngunit habang tinatawag ang mga pangalan ng NBA prospects, lumipas ang pangalan niya. Hindi siya napili, undrafted, isang sandali ng katahimikan at sakit. Binigyan siya ng pagkakataon ng Oklahoma City Thunder. Two-way contract, G-League development, unti-unting pag-angat hanggang maging starter. Dito nagsimula ang kanyang tunay na pangalan sa liga. Sa NBA, nakilala siya bilang isa sa pinakamahirap lampasan na defenders. Tinawag ang kanyang depensa na torture chamber. Siya ang dikit sa pinakamagagaling na scorer. Walang tigil na pressure defender, enforcer ng team defense. Kasabay ng kanyang pag-angat sa NBA, hindi rin naiwasan ni Lu Dort ang kontrobersya. Dahil sa kanyang sobrang pisikal na estilo ng depensa, naging madalas siyang sentro ng diskusyon sa liga, lalo na tuwing playoffs kung saan mas umiigting ang laban. Sa ilang insidente, ang kanyang agresibong depensa ay nauugnay sa matitinding banggaan at injury concerns ng ilang kalaban. Dito unti-unting nabuo ang mabigat na label sa kanya. Sa mata ng ilang fans at analysts, tinawag siya bilang isa sa pinaka-physical at pinaka-controversial na defenders ng bagong henerasyon ng NBA. May ilan na diretsahang nagbansag sa kanya bilang dirty player dahil sa paulit-ulit na matinding kontak at banggaan sa kanyang depensa. Ngunit para sa kanya at sa Oklahoma City Thunder, ang kanyang laro ay hindi tungkol sa pananakit ng kalaban, kundi tungkol sa maximum effort, elite defense, at pagiging haligi ng team identity. Kaya hanggang ngayon, hati pa rin ang opinyon ng mundo ng basketball. Sa paglipas ng mga taon, ang Oklahoma City Thunder ay unti-unting umangat sa hanay ng pinakamalalakas na koponan sa liga. At sa gitna ng pag-angat na yon, si Dort ay naging isa sa haligi ng kanilang pagkakakilanlan. Noong 2025, ang kanilang pagsisikap ay nagbunga. Ang Thunder ay naging NBA champions. Hindi lamang siya saksi, siya ay isa sa pundasyon ng tagumpay. Ang kanyang depensa, lakas ng loob at walang sawang enerhiya ay naging sandigan ng koponan sa pinakamahalagang sandali. Sa kabila ng ingay ng liga, nanatiling simple si Dort, mapagkumbaba, family-oriented at may puso para sa komunidad. Sa pamamagitan ng kanyang foundation, tumutulong siya sa kabataan sa Montreal, Oklahoma City at Arizona sa edukasyon at sports development. Mula Montreal hanggang NBA champion. Mula batang hindi pinili hanggang haligi ng depensa. Mula undrafted hanggang isa sa pinakakilalang defender sa mundo. Si Luguentz Dort ay patunay na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa draft night. Ito ay hinuhubog ng bawat araw ng trabaho, bawat pagkatalo at bawat muling pagbangon.